Bilang paglinaw lang po, ang irregularidad sa ratings ng mga programa ng GMA sa cable ay nagsimula lamang nung nakipagsabayan na tayo sa laban at nagumpisa ng matalo ang mga programa ng ABS-CBN sa Mega Manila. Yan po ay nangyayari sa ratings ng AGB pero hindi sa Nielsen, na nooy magkahiwalay na kumpanya. Pero noong 2005 ay naging isa. Pagkatapos magsanib ng AGB at Nielsen noong 2005, makikita ang kahina-hinalang pagbaba ng ratings ng GMA at pagtaas ng cable ratings ng ABS-CBN sa mga distrito sa labas ng lungsod. Hindi po totoong walang basehan ang reklamo ng GMA tungkol dito dahil libu-libong reklamo na po ang aming tinanggap mula sa mga subscriber ng Sky at Home Cable tungkol sa mga nararanasan nilang problema sa reception sa cable ng mga programa ng GMA. Dahil dito, nagsampa po ang GMA ng kaso sa National Telecommunications Commission na dinidinig hanggang ngayon. Ito po ang talagang issue dahil bilang nagmamayari at nagpapatakbo ng Sky at ng Home Cable, nasa posisyong malaman ng ABS-CBN kung nasaan ang mga people meters na ikinabit ng AGB Nielsen sa mga bahay na kinakabitan nila ng cable. Malaki po ang maaaring epekto nito dahil 27% sa mga bahay ngayon ay mayroon ng cable. Hanggang ngayon po ay wala pa rin naibibigay na sapat na eksplanasyon ng AGB hinggil sa kaduda-dudang mababang ratings ng GMA at mataas naman na ratings ng ABS-CBN sa cable. Salungat sa ipinahayag ng ABS-CBN, ito ay isang lehitimong issue na dapat masagot kung totoo ang sinasabi nilang hangarin na malinis ang sistema ng TV ratings.